May nakagawa ba sa'yo ng isang malaking kasalanan na hindi mo kayang mapatawad? O meron bang isang kasalanan na kung gagawin sa'yo, kailanman ay hinding-hindi mo papatawarin ang taong gumawa sa'yo nito? Meron ka bang ganun? Yun bang non-negotiable? Yun ata yung tawag doon. I'm not really sure. Anyways, eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Kung napakinggan ninyo ito this December season, pero kung late na kayo nakinig dahil nagbakasyon kayo, ay belated. Ganun. So eto na nga, umpisahan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi lahat ng sugat ay dumudugo. May mga sugat na tahimik lang. Pero ang sakit ay nakakamatay. At araw-araw para kang inililibing sa sarili mong hukay. Dear Mama Mia, ako po si Sandra. At ang pinakamalaking kasalanan na nagbigay ng malaking pasakit sa buhay ko ay ginawa sa akin ng lalaking pinakamamahal ko. Naaalala ko pa ang araw na nahuli ko siya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo, Mama Mia. Kasi wala akong lakas para gawin ang mga bagay na yon. Nanlambot lang po ako. Parang may humihila ng sahig sa ilalim ng mga paa ko. Nasa loob ako ng kwarto namin nang marinig ko ang boses niya sa telepono. Hindi niya alam na umuwi ako ng mas maaga kesa sa aking nakagawian. Miss na kita, sabi niya doon sa isang isang babae na hindi ko naman kilala. Doon sa kaniyang kausap sa cellphone. Hindi yun ang boses na ginagamit niya sa kaniyang kaibigan. Hindi rin yun ang boses na ginagamit niya sa akin kapag pagod siya. Kinakabahan ako noon, Mama Mia. Parang gustong lumabas ng puso ko sa dibdib ko. Tahimik akong lumapit sa pinto kahit ang totoo ay nanginginig na ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakaambang galit o dahil ba sa takot na baka kung ano ang madiskubre ko. At oo, mahal kita. Narinig ko pang sabi niya. Doon ko naramdaman kung gaano kasakit na mabiyak ang puso mo. Literal na narinig ko pong parang nabasag ang puso ko nung mga panahon na yon. Parang may pumutok sa dibdib ko. Hindi ko na kailangan na marinig pa ang buong usapan nila. Alam ko na. Alam ko na ang lalaking pinangakuan nako ng habang buhay ay may ibang pinapangakuan din ng parehong mga salita. Siya po si Vincent. 7 taon kaming magkasama. 7 taon na akala ko kilalang kilala ko na siya. Mama Mia, siya ang laging humahawak sa kamay ko kapag nanginginig ako. Siya ang unang tumawag sa akin ng asawa kahit wala pang kasal na nangyayari sa aming dalawa. Siya ang unang lalaking minahal ko ng sobra-sobra. Yun bang wala ka na talagang itinira para sa sarili mo?
Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa taong to. Ganun ko siya kamahal, Mama Mia. Ganun ako nabaliw sa kanya. Hindi siya perpekto, oo. Wala namang taong ganon. Pero mahal ko siya. Mahal na mahal. At dahil mahal ko siya, hindi ko inakala na kaya niya akong wasakin ng ganito. Noong gabi na yun, ay humarap ako sa kanya. Mama Mia, inipon ko talaga lahat ng lakas loob na meron ako para wag akong umiyak sa kaniyang harapan. Sino siya? Matapang kong tanong sa kanya. Kahit ang totoo, hindi ko rin alam kung kakayanin ko ang sagot na maririnig ko. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Alam niya yatang tapos na ang paglilihim niya. Alam niyang tapos na ang lahat. Sandra, patawarin mo ko. Amin at sabi niya agad sa akin. Hindi niya itinanggi, Mama Mia. Hindi ko alam, sabi ng iba, mas mabuti daw kapag kung kinukompronta mo ay umaamin dahil mas masakit daw kung harap-harapan itong nagsisinungaling sa'yo. Pero para sa akin, Mama Mia, mas masakit yung wala man lang siyang bahid na pagtanggi. Yung inamin niya agad, mas masakit yun para sa akin. Isang beses lang naman yun, sabi niya. Napatawa ako. Hindi dahil nakakatawa ang kanyang sinabi, kundi dahil ang kapal ng mukha niya para sabihin ang salitang isang beses. Matagal na? Tanong ko. Tumango siya, Mama Mia. Parang may humampas na tubo sa ulo ko. Ganun kasakit ang pakiramdam. Habang kasama mo ko? Tanong ko ulit, Mama Mia, na pinipigilan na talaga ang bagyo ng luha na gusto nang lumabas sa aking mga mata. Oo, pag-amin niya. Dun na ako umiyak. Dun ko na hindi napigilan ng mga luhang kanina pa nais kumuwala. Hindi naman malakas ang pag-iyak ko. Hindi naman ako nag-hysterikal. Tahimik lang. Yung iyak na parang nakakapagod. Na parang nawalan ka na ng lakas para sumigaw pa. Bakit? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Atin to eh. Atin to. Buhay natin to, Vincent. Ang tagal na natin. 7 taon. Mahal kita, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Mariin ko siyang tinitigan kahit puno pa ng luha ang mga mata ko nung mga panahon na yon. Mahal mo ko? Talaga? Totoo ba yan? Oo, mahal kita, Sandra. Hindi mo yan ginagawa sa taong mahal mo. Kasi pag mahal mo, hindi mo sasaktan. Pag mahal mo, hindi mo lolokohin. Hindi mo gagaguhin. Mama Mia, hindi ko alam kung danas mo na pero sobrang sakit talaga. Yung sakit na nakakapunit ng pagkatao. Yung sakit na parang ayaw mo nang mabuhay pa sa mundo. Parang gusto mo na lang matulog at wag nang gumising. Dahil kapag gigising ka, ayan na naman ulit. Mararamdaman mo na naman ulit yung sakit. Mama Mia, sa totoo lang, bilib na bilib po ako sa sarili ko.
Bilib na ako sa tapang na meron ako. Kasi alam mo ba ang ginawa ko, Mama Mia? Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako lumuhod. Hindi ako nagwala. Umalis ako. Hindi para parusahan siya, kundi para iligtas ko ang sarili ko. Nakitira muna ako sa bahay ng kapatid ko, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko kinaya yun eh. Kung ang paglabas nga lang dun sa bahay na tinitirhan namin, hindi ko na alam kung paano ko nagawa. Sa bahay ng kapatid ko, tahimik ang mga gabi. Pero mas maingay ang isip ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Kung mahal ko pa rin ba siya? Kung kasalanan ko ba? Kung bakit niya yun ginawa sa akin? Kasalanan ko ba? Ano bang malaking pagkukulang ko para gawin niya yun sa akin? Para lokohin niya ako? Para ipagpalit niya ako? At kung sakali bang iba ang naging desisyon ko, kung sakali bang hindi ako umalis at pinatawad ko siya, ang ibig sabihin ba nun mahina na ako? Mama Mia, dun ko naisip, hindi pala talaga madaling magpatawad. Dati, kapag may alam ako na merong nagkakasala, merong mga relasyong nasisira, alam mo ba, isa pa ako sa mga nag-uudyok na magpatawad agad. Lagi kong sinasabi dati, Diyos nga, nakapagpatawad, tayo pa kayang tao lang. Pero kapag nandun ka pala sa pinakamasakit na panlulokong ginawa sa'yo, maisip mo rin palang wag nang patawarin ng taong ito. Napakahirap ng bawat araw na lumipas. Napakahirap ng bawat araw na dumadaan. Ang tagal-tagal ng araw, Mama Mia. Parang ang tagal umikot ng orasan. Hanggang sa 1 buwan ang lumipas. Akala ko tapos na. Akala ko wala na. Akala ko tuluyan na ako magiging okay dahil in all fairness naman, habang lumilipas ang araw, ay unti-unti namang gumagaan ang aking pakiramdam. Pero may mga gabi pa rin talaga na umiiyak ako ng sobra. May mga gabi pa rin talaga na tinatakpan ko ang mukha ko ng unan para lang makasigaw. Hanggang isang gabi, may kumantok sa pintuan ng bahay ng kapatid ko. Si Vincent. Payat na siya. Halata sa mukha na puyat rin. Halatang wasak na wasak din siya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit siya itong nawawasak. Ako naman itong pinagtaksilan at sinaktan niya. Sandra, nandito ako. Hindi para pilitin kang bumalik sa akin. Nandito ako para humingi ng pagkakataong makita mo ang pagsisisi ko. Humingi ng pagkakataong magsisi ako sa harapan mo. Tumahimik ako. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Dahil ang totoo niyan, nung akala ko okay na ako, nung akala ko magiging maayos na ako, ay nawala ang lahat ng yun nung makita ko siya ulit. Nawala ang tapang, nawala ang lakas. Hindi kita pipilitin, Sandra. Pero gusto kong malaman mo, araw-araw kong dala ang bigat ng kasalanan ko sa'yo. Tumingin ako sa kanya, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangingibabaw sa damdamin ko.
Hindi galit ang nararamdaman ko kundi sobrang pagkapagod. Pagkapagod sa sitwasyon, pagkapagod sa pag-iisip kung bakit niya ginawa sa akin yon. Mama Mia, hindi ko pinatawad si Vincent. Pero hindi rin naman ako nagdesisyon na tuluyan siyang iwan. Nasa gitna ako noon. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong gawin eh. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong maging desisyon. Dahil alam mo, Mama Mia, naguguluhan ako. O nasasaktan ako. Oo, natraidor ako at galit ako sa ginawa niya. Pero, tanga ba ako kung iniisip kong sayang din ang 7 taong pinagsamahan naming dalawa? Tanga ba ako kung iniisip kong masakit din na bitawan ng tuluyan ng taong pinaggugulan mo ng panahon, atensyon at pagmamahal? Habang nasa gitna ako kung ano ang dapat kong gawin, Mama Mia, para po akong taong nalulunod pero ayaw pang bitawan ng kaniyang hininga. May mga araw na galit ako. Yung naiisip ko, yung naririnig ko ulit yung kaniyang boses habang may kausap siya sa cellphone. Yung naiisip ko kung paano niya ako niloko. Kung ilang buwan, ilang linggo, ilang araw ba niya akong ginawang tanga. Kung pinagtatawanan ba ako ng babaeng naging mistress niya. Pero may mga araw din na namimiss ko siya. May mga araw din na naiisip ko ang mga masasaya naming alaala. Pero may mga araw na sabay kong nararamdaman ang parehong damdamin na yon. Aking pagkamiss at ang galit. Alam mo yun, Mama Mia, kahit hindi mo sinasadya. Bigla-bigla mo na lang mararamdaman ang sakit. Bigla-bigla mo na lang mararamdaman ang galit. Minsan nagte-text siya sa akin. Hindi ko pa rin naman blina-block yung number niya. Kumain ka na ba? Ingat ka pa uwi ha. Hindi ako sumasagot sa mga mensahe niya. Kahit sa text or sa chat, wala akong ni isang sinasagot. Pero binabasa ko ang lahat. At dun ako natatakot, Mama Mia. Dun ako mas natakot. Kasi ang totoo niyan, kahit nasasaktan ako, kahit nasira at nawasak niya ako, may parte pa rin talaga sa puso ko na gustong tumugon dun sa mga mensahe niya. May parte pa rin sa puso ko, Mama Mia, na natutuwa dahil naaalala niya pa rin ako. Isang gabi, nagkita kami para mag-usap. Hindi pa naman po tuluyang naputol ang relasyon namin. Ang hinihingi ko sa kanya ay panahon para makapag-isip. Nag-usap kami hindi para magbalikan noon. Nag-usap kami hindi para ibalik ang lahat sa dati, kundi para magsara ng mga sugat. Nung dumating ako ay tumayo siya. Pinaghilapan niya ako ng upuan. Tinignan ko lang yun ng masama pero umupo pa rin ako. Gusto mo bang umorder? Hindi ako nandito, Vincent, para makipag-date. May mga tanong akong gusto kong sagutin mo. May iba ka pa bang mga lihim at kalokohang hindi mo pa sinasabi sa akin? Tanong ko, Mama Mia. Tumahimik siya at doon alam ko na ang sagot eh. Ganun naman talaga tayong mga babae, Mama Mia, diba? Kapag tumatahimik ang mga lalaki, alam na agad natin ang sagot sa ating mga tanong. Meron, sabi niya sa mahinang boses. Huminga ako ng malalim. Inihanda ang sarili ko, Mama Mia. Sa kung ano pa ang pwede kong malaman.
Hindi lang ilang buwan, kundi ilang taon na. At hindi lang siya ang nakapasok sa relasyon natin, kundi pati anak niya. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Alam mo, sagot ko, oo. At yun ang pinaka kinahihiya ko. Dun ako napasigaw, Mama Mia. Nagulat pa ang mga tao dun sa restaurant dahil hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Napasigaw ako sa galit. Hindi sa kanya kundi sa sarili ko, Mama Mia. Galit na galit ako dahil hindi ko maisip kung bakit hindi ko nakita na ilang taon na pala niya akong niloloko. Napakabigat ng damdamin ko noon. At hindi ko alam kung paano ko yun haharapin. Umuwi akong mas luhaan pa kaysa sa dati. Umuwi akong mas nasasaktan at nasusugatan pa kaysa sa unang pagkakataon na nalaman kong may iba siya. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Mama Mia. Nasa harapan ako ng salamin. Tinitingnan ang sarili ko. Bakit mo pa ba siya iniisip, ha, Sandra? Tanong ko sa sarili ko, Mama Mia. Bakit ka pa ba nagtatanong ng mga bagay na ikakasakit mo lang? Pero wala akong ibang makuhang sagot. Liban sa isang katotohanan na kahit sinaktan niya ako, kahit ginawa niya akong tanga at ginago niya ako, nananatili pa rin ang katotohanan na mahal ko pa rin siya. Mama Mia, iniisip ko, kung patatawarin ko siya, kakayanin ko kaya yung proseso? Kasi alam kong hindi magiging madali ang pagpapatawad. Hindi lang ito basta isang desisyon na kapag sinabi mong gagawin mo at ginawa mo ay tapos na. Hindi ito ganon. Iba ang sakit ng pagpapatawad, lalo na kung sinira at winasak ang tiwala mo. Lumipas ang mga buwan. Hindi na siya madalas na mag-text sa akin. Hindi na rin siya basta sumusulpot sa kung saan-saan. Dati kasi, nung unang mga buwan ng paglayo ko, ay sumusulpot siya sa trabaho ko, sa pagkikita namin ng mga kaibigan ko, maging sa bahay ng kapatid ko. Pero Mama Mia, nakikita ko pa rin naman siya. Kasi halos magkatabi lang naman ang building na pinagtatrabahuan namin. Pero tuwing nakikita ko siya, ramdam ko ang pagbabago. Ramdam kong hindi na siya nagtatago, Mama Mia. Ramdam kong hindi siya humihingi ng awa sa akin. Pero ramdam ko rin ang pagsisisi sa loob niya. Ramdam ko rin ang kagustuhan niyang lumapit pero binibigyan niya ako ng oras at espasyo. Kasi nakikita ko siya na tumatayo lang siya mula sa malayo. Na para bang tinitignan lang niya ako. Sinisigurado kung ayos lang ba ang kalagayan ko. Na para bang handa siyang tanggapin kung ano man ang magiging desisyon ko. Isang araw, Mama Mia, nakita ko siyang may kasamang bata. Tahimik lamang siya. Hindi ko alam kung bakit, pero umiyak ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nakita ko kung gaano kalaki ang gulo na ginawa niya. Kung gaano kalaki ang pagkakasala niya sa akin. Pero kasabay noon, ay nakita ko rin kung gaano niya sinusubukang ayusin ang kanyang mga pagkakamali sa akin. Oo, Mama Mia. Oo.
anak niya ang batang yon. Anak nilang dalawa ng kabit niya. At alam mo ba kung anong mas masakit? Simulat sa pool alam nung babae na may ako sa eksena. Pero pumayag siyang magpabuntis. Napakasakit nun. Alam kong para sa iba, napakadaling magpatawad ng panloloko, ng pangangaliwa. Pero nasubukan nyo na ba na may kaakibat na bata? Madali pa rin ba yun? O mahirap na? Hanggang sa nagkita kami ulit. Nag-usap. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa alok niyang magkita kami ulit, Mama Mia. Nung makita niya ako ay tinanong niya ako, "Kumusta ka na?" "Eto, buhay pa naman," sagot ko. Gumiti siya ng bahagya. "Salamat," sabi niya. "Sa ano?" tanong ko. "Sa hindi mo pagtrato sa akin bilang halimaw." Tahimik lamang ako, Mama Mia. Hindi ko pa siya pinapatawad. Galit pa rin ako sa kanya pero hindi naman to the point na kinamumuhian ko siya. Sa totoo lang, yung mga kaibigan ko, yung kapatid ko, nagtatanong kung paano daw ako nagiging kalmado sa kabila ng lahat. Yung ibang mga babae daw nagpo-post na. Yung ibang mga nasaktan daw sinira na siya sa iba. Nawalan na ng trabaho. Sinira na sa mga kaibigan. Pinagchichismisan na ng lahat. Pero ako daw hindi. Pag may magtatanong sa akin kung bakit kami naghiwalay ay ngumingiti lang ako. Wala akong sinasabing masama. Although wala rin naman akong sinasabing maganda. In short, wala akong sinasabi na kahit na ano. Alam mo Sandra, bilib na bilib talaga kami sa'yo. Kung kami yan, naku, napahiya na yan. Lalong-lalo na yung babaeng maharot na yan. Kasi alam naman niya na merong ikaw, di ba? Pero pinili pa rin niyang pumatol dun kay Vincent. Ngumingiti lang ako kahit ang totoo ay nasasaktan ako. Gumingiti lang ako kahit ang totoo ay durug na durug pa rin ako. Ewan ko, Mama Mia. Ewan ko kung bakit hindi ko magawang sirain si Vincent sa mga kakilala naming dalawa. Ewan ko kung bakit hindi ko magawang sirain ang buhay niya gayong kayang-kaya ko naman yung gawin. Mama Mia, iniisip ko, ano ang magiging resulta kapag bumalik ako kay Vincent? Dahil may mga araw na gustong-gusto kong bumalik sa kanya. May mga araw na gustong-gusto kong bumalik kami sa dati. May mga araw na hinahanap-hanap ko ang ngiti niya. At may mga gabi na hinahanap-hanap ng katawan ko ang presensya niya sa tabi ng kama. May mga umaga na parang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. May mga pagkakataon na kapag kumakain akong mag-isa, hinihiling ko na sana nandito siya. Sana kasama ko siya. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na yon, sa tuwing may mga hiling ako na magbalik kami sa dati, ay may mga tanong din na pumapasok sa isipan ko. Kung babalik ako, sino ba ang niloloko ko? Kung babalik ako sa piling niya at niloko niya ako ulit, di ba sarili ko na ang sisisihin ko? Kung patatawarin ko siya, handa ba talaga akong harapin ang lahat? Handa ba talaga akong tanggapin ang lahat? Hindi lang kasi siya ang babalikan ko kung sakali mang magdesisyon na kung bumalik talaga. Hindi lang siya, kundi kasama ang kasalanang ginawa niya. Kasama ang bunga ng kasalanan na yon.
yung anak nila. Kasama rin ang babaeng nasa likod ng lahat ng panluloko niya sa akin. At hindi simpleng pagpapatawad lang yun. Parang isang buong buhay ko yata ang magiging kapalit dahil doon. Isang hapon, Mama Mia, sa loob ng mahabang mga buwan, naglakas loob akong makipagkita doon sa babae. Opo, doon sa kabit. Hindi para makipag-away, hindi para manumbat, kundi para maintindihan ko ang kaniyang side. Kasi Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko talaga maisip na kakayanin kong pumatol sa isang lalaking may nagmamay-ari na para lang sa kaligayahan ko. Gusto ko siyang maintindihan. Gusto kong malaman ang totoo. Nakipagkita ako sa kanya sa isang private resort. Simple lang ang resort na yun. Hindi naman masyadong mamahalin. Tahimik. At nung nakita ko siya, napagtanto kong mas bata siya sa akin ng di hamak. Halata ako sa mukha niya na parang hindi siya nakatulog nung nakaraang gabi. Halata ako sa mukha niya na parang kinakabahan siya ngayon sa pagkikita naming dalawa. Hi, ako si Sandra, sabi ko. Tumango siya, Mama Mia. Oo, alam ko. Pasensya na, hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Agad niyang sabi sa akin. Tahimik lamang ako, Mama Mia. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Alam kong may kasalanan din ako. Malaki. Tumingin ako sa kanya. Alam mo pala, bakit inantay mo pang ako ang lumapit sa'yo? Hindi siya makapagsalita. Yumuko lamang siya. Yung bata, tanong ko, anak naming dalawa at kailangan niya ng tatay niya. Noon ako napapikit, Mama Mia. Alam kong hindi ako dapat magalit dun sa bata kasi wala naman siyang kasalanan ni. Hindi naman niya kasalanan na naging anak siya ng 2 taong mga manluloko at nanakit sa akin. Napakasakit, Mama Mia. Napakasakit na makaharap ko yung babae ni Vincent. Sa totoo lang, masakit nung naging komprontasyon naming dalawa ni Vincent. Pero mas masakit pala kapag nasa harap mo na talaga ang isang malaking katotohanan. Pag-uwi ko, dun ko ibinuhos lahat ng iyak ko. Dahil nung nagkita kami nung babae, hindi po ako nagpakita ng kahinaan. Iyak ako ng iyak sa loob ng kwarto. Hindi dahil gusto kong bumalik kay Vincent, kundi dahil parang nasira yata lahat ng mga pangarap ko. Ang gusto ko lang naman sa buhay, Mama Mia, ay yung walang komplikasyon. Yung simpleng buhay lang. Yung buhay na wala kang tinatapakang iba. Yung buhay na wala kang sinasaktan at hindi ka rin nasasaktan. Yung wala kang kailangang dalhin na ganito kabigat na sakit sa dibdib mo. Napakasakit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin ang sakit na yun sa aking dibdib. Nagkita kami ulit ni Vincent. Tinignan niya ako. Kitang-kita ko pa rin sa mga mata niyang pagsisisi. Kitang-kita ko ang kagustuhan niyang hawakan ako, ang yakapin ako. Pero tinitigan ko siya. Sandra, hindi ako humihingi ng isa pang pagkakataon. Hindi na rin ako humihingi
ng kapatawaran sa'yo kasi alam ko walang kapatawaran yung ginawa ko. Ang hinihiling ko lang sa'yo, humihingi ako ng pagkakataon na maging mas maayos na tao. Kahit wala ka. Kung hindi mo na ako kayang patawarin, tatanggapin ko. Maiintindihan ko. Kasi alam ko, hindi madali yung ginawa ko eh. Alam kong sinaktan kita, niloko kita, sinira ko ang tiwala mo. Pero Sandra, sana maniwala ka. Sising-sisi ako sa mga ginawa ko. Sising-sisi ako at gusto kong baguhin ang lahat ng yun. Gusto kong magbagong buhay. Mama Mia, hindi ko alam. Pero sa pagkakataon na yon, biglang may kumatok sa puso ko. Pinapatawad na kita, sabi ko. Gulat na gulat siya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Talaga? Talaga Sandra, pinapatawad mo na ako? Tumango ako. Hindi madali, Vincent. Hindi madali lahat ng ginawa mo. Hindi madali yung sakit na pinagdaanan ko nung nalaman ko ang panluloko mo. Pero alam ko, tao ka lang din at nagkakamali. Kaya pinapatawad na kita. Napaluha siya, Mama Mia. Pero hindi ibig sabihin nito, Vincent, na babalik ako. Na babalik sa dati ang lahat. Tumango-tango siya. Alam ko, at okay lang. Mama Mia, sa unang pagkakataon, sa totoo lang, ay nakahinga ako ng maluwag. Akala ko noong una, hindi na talaga ako makakahinga ng ganito kaluwag dahil puro sakit at puro bigat na lang ang nasa puso ko. Hindi ko akalain na makakaramdam pa ako ng ganitong klaseng kaginawaan. Pinatawad ko si Vincent. Pinatawad ko silang dalawa nung babae niya. Lumipas ang panahon. Unti-unti ay nagiging magaan ulit ang buhay. Unti-unti ay natutunan kong ngumiti ulit. Natutunan kong magtiwala ulit sa sarili ko. Hanggang sa dumating siya. Isang lalaking itago natin sa pangalang Ethan. Mama Mia, si Ethan ay kaibigan ko mula elementarya. Magkaklase kami mula grade 1 hanggang sa graduate kami ng grade 6. Naging magkaklase din kami ng first year high school pero nagkahiwalay kami nung second year na dahil lumipat sa ibang lugar ang pamilya nila dahil nalipat ng destino sa trabaho ang tatay niya. Matagal kaming hindi nagkita. Matagal kaming walang koneksyon sa isa't isa. Hanggang sa isang reunion namin nung elementary ay nagkita kaming muli. At dito nagkaroon ulit kaming dalawa ng koneksyon. Naging magkaibigan ulit kami, Mama Mia. Hindi niya alam ang buong kwento ko dahil wala rin naman talagang nakakaalam bukod sa pinakamalalapit kong kaibigan at kapatid. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayokong masira si Vincent. Kaya hindi ko pinagsasabi kahit kanino ang pinagdaanan ko sa kanya. Mama Mia, hindi ko alam pero nung muli kaming nagkita ni Ethan, ay parang nakaramdam ulit ako ng kilig. Parang nakaramdam ulit ako ng pag-asa na may tao pa palang magpaparamdam sa akin ng saya. Mula nung magkita ulit kami sa reunion ay nagkaroon ulit kami ng koneksyon. Nalaman ko na nasa iisang lugar lang pala kami. Napakaliit ng mundo pero hindi kami nagkita. At dun pa talaga sa reunion naganap ang muli naming pagkikita dalawa. Pagkatapos ng reunion ay kinuha niya ang mga social media accounts ko, pati na rin ang cellphone number ko.
At dahil doon, Mama Mia, ay nagkaroon kami ng koneksyon. Lumalabas kami paminsan-minsan, pumupunta kami sa kung saan-saan. Kumakain, binabalikan ang aming kabataan na sadya naman talagang napakasaya. Mama Mia, hanggang sa ikwinento ko na kay Ethan ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa ni Vincent. Pero hindi naman lahat. Hindi ko sinabi ang tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Vincent sa ibang babae habang kami pang dalawa. Ang sinabi ko lang, na fall out of love siya, na nagmahal siya ng iba. Yun lang. Hindi ko siya siniraan. Minsan tinanong ako ni Ethan, natuto ka na ba talagang magpatawad? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo, sagot ko. Hindi ko nga akalain na makapagpatawad ako sa sakit na pinagdaanan ko eh. Pero naisip ko wala rin namang magbabago. At naisip ko, sarili ko lang ang parurusahan ko kapag hindi ko pinalaya ang sarili ko sa sakit. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Walang permiso, pero hindi naman bastos ang pagkakahawak niya doon. At sapat na yon. Sapat na yon para malaman ko kung gaano kakabuting tao at kung gaano kakatapang. Sandra. Mama Mia, dun ko naisip na ang pagpapatawad pala, hindi pala ibig sabihin noon pagbabalik sa dati. Hindi pala ibig sabihin noon ay paglimot sa sakit na iyong pinagdaanan. Hindi pala ibig sabihin noon na pagtanggal mo sa kasalanan. Ang pagpapatawad pala ay isang desisyon na ginawa mo para wag mong hayaang sirain ng kasalanan ng iba ang natitira sa buhay mo. At doon ko naintindihan. Kasi sa ilang taon, akala ko talaga noon yung non-negotiable ko ay cheating. Akala ko talaga noon kapag nag-cheat ka, kailanman ay hinding-hindi na kita mapapatawad at hinding-hindi na kita kayang harapin pa ulit. Pero nagkamali ako. Kasi Mama Mia, ang pagpapatawad pala hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Hindi ako tunay na gagaling sa sakit na pinagdaanan ko sa kanilang piling kung hindi ko bibitawan ang sugat na kanilang binigay sa akin. Tunay ka palang gagaling kapag pinalaya mo ang iyong sarili sa sugat. Mama Mia, sa totoo lang, akala ko madali ang magpatawad. Akala ko kapag pinatawad mo na, tapos na. Akala ko kapag gumaan na ang dibdib mo, yun na ang senyales na totoong magiging malaya at magiging masaya ka na ulit. Akala ko kapag napatawad mo ang taong nagkasala sa'yo, ay ayos na ang lahat, pero hindi pala. Kasi kahit napatawad ko na sila, may isang tao pa pala akong hindi napapatawad. At yun ay walang iba, kundi ang sarili ko, Mama Mia. Yung babaeng nagtiwala ng sobra. Yung babaeng nagbulag-bulagan sa mga senyales. Yung babaeng nagmahal ng sobra kahit ramdam na niya na may mali. Kasi sa totoo lang, nung kami pang dalawa ni Vincent, may mga signs naman na akong nakikita Pero binabaliwala ako. May mga signs na akong nakikita na may iba siya. Gaya na lamang ng lagi niyang pag-overtime sa trabaho. Kahit magkatabi lang halos ang building na pinagtatrabahuan namin, ay hindi niya ako sinasabay sa pag-uwi o sinasabay sa pagpasok. Lagi siyang may dahilan. Lagi siyang may excuse, Mama Mia. Iniisip ko busy lang talaga sa trabaho. Iniisip kong busy magpanday para sa future naming dalawa. Hindi ko naisip na iba na pala ang pinagkakaabalahan niya. O baka naisip ko pero hindi ko lang talaga tinanggap.
Hindi ko lang talaga binigyan ng pansin. Sa totoo lang, nung niloko ako ni Vincent, gabi-gabi tuwing mag-isa ako, kapag hindi ako nakakatulog dahil dinadalaw na naman ako ng sakit, ay tinatanong ko ang sarili ko, bakit ba hindi mo nakita agad, Sandra? O bakit ba nagtiis ka? Bakit ba nagtiwala ka? Kasi 7 taon kayong dalawa, 'di ba? Pero bakit hindi mo naisip na sa loob ng 7 taon na yon, hindi rin niya naisip na magpakasal na kayong dalawa? Mama Mia, sa totoo lang, mas mahirap pong patawarin ang sarili mo kesa sa ibang tao. Mas mahirap patawarin ang sarili mo kapag nalaman mong nagpakatanga ka, kapag nalaman mong nagpakabulag ka. Isang gabi umupo ako sa harap ng salamin. Matagal kong tinitigan ang sarili kong refleksyon. Doon ko nakita, Mama Mia, na parang nag-iba ang itsura ko. Ako pa rin naman to, pero parang mukhang pagod. Mas pagod ang mga mata ko na tila nagkakaroon na ng eye bags. Kinausap ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, Sandra. Bulong ko. Hindi ka perpekto. Ginawa mo ang lahat para panatilihing buo ang isang relasyon na akala mo panghabang buhay at hindi masama iyon. Biktima ka rin lang. Isa ka lang taong nagmahal ng totoo at walang mali sa pagmamahal. Hindi kasalanang mahalin ng sobra ang taong karelasyon mo. Noong gabing yon, Mama Mia, unang beses kong hindi sinisi ang sarili ko. Kaya kasi siguro madali kong napatawad si Vincent at yung kabit niya. Dahil all this time ay sinisisi ko ang sarili ko, Mama Mia. Na ako ang may kasalanan kung bakit naging ganon ang ending naming dalawa. Kasi hindi ako maalaga. Kasi hindi ako sweet. Kasi career woman ako. Nakapokus ako sa karera ko, kaya siguro naramdaman niyang baliwala siya sa akin, kaya siya naghanap ng iba. Yun ang mga tinanim ko sa sarili ko at sa utak ko. Mga simpleng panggagaslight ko sa sarili ko. Mga simpleng paninisi ko sa sarili ko sa ginawang kasalanan sa akin ni Vincent. Mama Mia, nung dumating si Adrian sa buhay ko, dun ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang mga bagay na yon. Ang mga bagay na dati ay lagi kong tinatakasan. Ang mga bagay na dati lagi kong binabaliwala. Yung paninisi ko sa sarili ko, ginawa ko yung normal. Pero nung makilala ko ulit si Ethan at makasama ko ulit siya, dun ko naramdaman na hindi ko pala kasalanan. Nakaibig-ibig din pala ako. Kasi laging nandyan si Ethan sa tabi ko. Lagi siyang nandyan, Mama Mia, lalo pa nung nalaman niya ang pinagdaanan ko. Kasi ikwenentos ng kapatid ko sa kanya ang pinagdaanan ko dun sa ex ko. Nung una nagalit pa nga ako sa kapatid ko. Dahil sabi ko, wala siyang karapatan na ipagkalat sa iba ang aking mga naging karanasan. Pero ang sabi ng kapatid ko, para malaman ko raw kung totoong mahal ako ng isang tao, dapat wala raw akong itatago sa kanya. Dapat lahat daw malaman ng taong yon para alam din niya kung saan siya tatayo sa buhay ko. At si Ethan, kahit nalaman na niya ang totoo, ay hindi niya ako iniwan. Kahit nalaman niyang ilang taon kaming magka-live-in noon ni Vincent, ay hindi siya umalis. Lagi siyang nandyan, pinapatawa at pinapagaan ng buhay ko. At dun ako unti-unting nahuhulog, Mama Mia, sa lalaking pinatunayan na karapat-dapat pa rin akong mahalin. Isang hapon habang naglalakad kami ni Ethan,
ay sinabi niya sa akin, hindi kita aayain kung hindi ka pa handa, ha? Napatingin ako sa kanya. Salamat, Ethan. Salamat sa paghihintay mo kahit hindi mo alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Ngumiti siya. Ayos lang yun. Worth it ka naman. Simple lang ang sinabi niya pero tumagos yun sa puso ko, Mama Mia. Worth it ka naman. So worth it pala akong hintayin. Worth it pala akong mahalin nang walang hinihinging kapalit. Mama Mia, isang araw nakita ko ulit si Vincent. Kasama niya yung anak niya pero wala naman yung babae. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng sakit sa dibdib ko nung makita ko silang mag-ama. Hindi na rin ako nanliliit sa sarili ko. Hindi ko na iniisip na kaya siguro ako pinagpalit dahil hindi ako nagkaanak. Humiti lang ako. Tumango. Nagtanguan kaming dalawa at walang salitang sinabi sa isa't isa. At sapat na yun, Mama Mia. Sapat na yun dahil hindi naman lahat ng kwento ay kailangang balikan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang kalikutin. May mga alaala na dapat irespeto na lang, na hanggang alaala na lang talaga. Isang gabi, galing kami noon sa panonood ng last full show ng paborito kong love team, ay tinanong ako ni Ethan, takot ka pa bang masaktan hanggang ngayon, Sandra? Huminga ako ng malalim. Oo, yata. Pero hindi na ako takot na magmahal. Hinawakan niya ang kamay ko. Umpisa na yan. Dahil hindi ka na takot na magmahal, ang susunod niyan, hindi ka na matatakot masaktan. At sapat na yun para sa akin, Sandra. Hindi ko alam kung ito na ba ang tinatawag nilang forever, Mama Mia. Pero alam kong totoo ang pagmamahal ni Ethan sa akin. Pinaparamdam niya, pinapakita niya. Hindi po ako ipokrita, Mama Mia. Hindi ko po ipinagpapasalamat yung sakit na naranasan ko dahil sobrang sakit naman talaga at ayoko nang maranasan pa ulit yun. Pero ang pinagpapasalamat ko ay ang taong naging ako dahil sa sakit na pinagdaanan ko. Naging matatag ako, Mama Mia. Naging malakas. Natuto akong magmahal ng may boundaries. Natuto akong magpatawad ng may dignidad. At higit sa lahat, natuto akong mahalin ang sarili ko. Hindi para sa iba, kundi para sa akin lang. At ang malaking kasalanan na muntik nang magwasak ng buhay ko, yun pa talaga ang kasalanan na naging daan at tulay para maging mas malakas at mas matapang ako. Mama Mia, ngayon ko lang to sasabihin kay Vincent kung sakali mang makaabot sa kanya ang kwentong to. Gusto kong malaman mo, Vincent, na pinatawad kita hindi para gumaan yung konsensya mo, kundi para makalaya ako. At sa araw na pinatawad kita, yun ang unang hakbang ng paghilom ko. Mama Mia, akala ko tapos na akong masaktan. Akala ko sapat na ang lahat ng pinagdaanan ko para maging handa ulit sa kahit na anong pagsubok na ibato sa akin ng kapalaran. Pero mali ako, Mama Mia. Isang gabi ay umamin sa akin si Ethan. Ang pag-amin na yon ay sinsero, walang halong pagtatago. Sandra, may aaminin ako. May kailangan akong sabihin bago pa lumalim ang lahat sa pagitan nating dalawa. May pagkakataon na natakot akong maging totoo, Sandra. Hindi ito tungkol sa babae o hindi ito tungkol sa pagtataksil. Tungkol ito sa tiwala.
Hindi dahil may ginawa akong masama, kundi dahil natatakot ako na baka maranasan ko ang naranasan ng papa ko. Mama Mia, sa totoo lang, nung sinabi sa akin ni Ethan na may aaminin siya, ay biglang nakahanda na ang puso kong gumuho nung mga panahon na yon. Pero hindi pala tungkol sa kanya ang aaminin niya. Dahil hindi naman siya nagloko. Hindi naman siya nagsinungaling sa iba. Pero may tinago siya, Mama Mia. Minsan na raw siyang umatras sa isang relasyon. Minsan na raw siyang nakipaghiwalay dahil sa sobrang takot. Mama Mia, takot na takot siyang maranasan ang naranasan ng papa niya. Ang papa niya kasi, dahil isang itong sundalo, pag uwi raw nito isang araw ay wala na ang nanay ni Ethan. Sumama ito sa isang lalaki at ang lalaking yun ay pinsan pa mismo ng kaniyang ama. Nakita niya raw kung paano nasira ang buhay ng kaniyang ama, kung paano sa isang pagiging mabuti at magiting na sundalo ay nawalan ito ng trabaho, naging lasenggo, naging patapon ng buhay. At ayaw niya raw na mapunta sa buhay na ganon. Ayaw niyang maging ganon, Mama Mia. Kaya, nung naging seryoso na silang dalawa nung ex niya, ay natakot siya. Nung nag-uumpisa na silang mag-usap tungkol sa kasal, ay naduwag siya. Naging mahina siya. Pero naging totoo naman siya sa kanyang sarili. Gagawin mo rin ba sa akin ang ginawa mo sa ex mo, Ethan? Hindi ako sigurado, Sandra. Pero sigurado akong mahal na mahal kita. At handa akong sumugal para sa ating dalawa. Hindi ako sumagot. Hindi ako sanay sa pagmamahal na humihingi ng pahintulot. Humingi ako ng oras sa kanya, Mama Mia, dahil sa totoo lang nung inamin niya sa akin ang tungkol sa naging takot niya tungkol sa kasalanang ginawa niya sa ex niya, ay may bahagi din sa akin na nakaramdam ng takot, Mama Mia. Takot na baka maulit sa akin yung ginawa niya dun sa ex niya. Takot na baka hindi pa talaga siya tuluyang naghihilom dun sa sugat na ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Hindi rin naman naging mapilit si Ethan. Hindi rin naman siya nag-insist na maging kaming dalawa agad. Bagkus ay parang nag-umpisa kami ulit sa simula. Oo, Mama Mia, naging magkaibigan kami ulit. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman na namin na handa na kaming dalawa na i-level up ang relasyon namin. Oo, Mama Mia, naging kami. At nagulat na lamang ako nung 6 months sa rin naming dalawa. Gulat na lamang ako nung sinabi niya sa akin na may pupuntahan daw kami. Akala ko ay magse-celebrate lang kami ng basta-basta. Pero nagulat ako kung bakit nasa City Hall kami, Mama Mia. Ethan, anong gagawin natin dito? Basta, sumunod ka lang sa akin. At mas lalo akong nagulat nung pumasok kami sa isang session room sa City Hall na yon. At alam mo ba kung anong ginawa namin doon, Mama Mia? Nag-seminar po para makakuha ng marriage license. Gulat na gulat ako at muntik pa talaga akong umatras. Pero dahil ayokong mapahiya din si Ethan sa mga taong nandun, ay sumabay na lang ako. Pagkatapos ng seminar na yon, paglabas namin ay hinampas-hampas ko talaga ang balikat niya. Ano bang iniisip mo, ha, Ethan? Bakit ba tayo nag-seminar na para sa marriage license? Dahil gusto na kitang pakasalan. Gusto ko muna yung tayong dalawa muna. Yung wala mo ng pressure mula sa ibang tao. Nasa tamang edad ka na rin naman, pati ako.
Mama Mia, nakita ko ang sobrang pagmamahal sa mga mata ni Ethan. Kaya hindi na ako tumanggi. Walang proposal, walang singsing, walang tanong na will you marry me. Nung ma-release na ang marriage license naming dalawa, ay nagpakasal kami sa West. Walang nakakaalam, Mama Mia. Gulat na gulat ang kapatid ko dahil bigla na lang akong lumipat sa apartment na tinitirhan ni Ethan. At pagkalipas lamang ng 7 buwan mula nung ikinasal kami, ay tsaka pa kami nag-announce ng kasal namin sa simbahan. At dun din namin inamin sa lahat na nagkaroon na kami ng secret marriage. Gulat na gulat man ang lahat ay masaya pa rin sila para sa amin. At Mama Mia, hanggang ngayon, kahit na maglilimang taon na ang kasal naming dalawa ni Ethan, hanggang ngayon ay masaya pa rin ako. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay tuwang-tuwa pa rin ako kapag naaalala ko ang naging kasal naming dalawa. Hanggang ngayon kami pa rin. Hanggang ngayon, masayang-masaya pa rin ang puso ko sa piling niya. At masaya ko pong ibabalita sa inyo, Mama Mia, na 2 na po ang anak namin ni Ethan. Ngayon nga po ay naka-maternity leave ako dahil kakapanganak ko pa lang sa bunso namin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makinig sa'yo, magmukbang sa mga video mo at magsulat ng kwento naming dalawa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras para ibahagi sa iba itong aking naging karanasan. Lubos na masaya sa buhay. Sandra. Sana all! Oh, 'di ba? At least naman hindi masakit. Kasi Christmas season masasaktan tayo. Huwag ganun, uy. Charot. Anyways, congratulations at masaya kami para sa inyong dalawa ni Ethan, Madam Sandra. Nako, ganun talaga eh. Dadaan talaga tayo sa sobrang sakit at sobrang bigat na mga pagsubok bago natin makuha yung blessings. Kasi inihahanda tayo ni Lord para sa malaking blessings niya sa ating buhay. Alam nyo ba na mas may matindi pa kwento dito? Kwento ng classmate ko. Oo, sabi ko sa kanya, isulat niya tapos ipadala niya sa akin. Kasi napakatindi naman talaga ng kwentong kanyang pinagdaanan. As in, napakaraming pagsubok, napakasakit na mga pagsubok, pero napakaganda din naman ng bawi sa kanya sa kapalaran. O, 'di ba? So abang-abangan nyo yan ha, kapag sinipag na siyang magsulat, abangan nyo yan. Pero di ko sasabihin na yun ang kwento niya. Dahil baka magalit sa akin yung mga nagkasala sa kanya. Ganun. Anyways, thank you so much sa walang sawa ninyong pagsuporta dito sa channel natin. Ihing-ihi na po ako kaya tatapusin na natin ito. Pero bago ang lahat, mag-hi pa muna ako sa ating mga suki, sa ating mga members. Hello po sa inyong lahat. Hi ako sa ating members na sina Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Gimaras Girl, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, Dayan Martinez, Colleen Bueno, Smack Dax, at Benson Boyser. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa channel natin. I love you all. Mwah, 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 mwah. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na laging nanonood at nakikinig kahit pa Christmas season o mapaanong season pa yan. Hindi tayo iniiwan. Hi ako kay Christina Season, o season din, di ba? Kay Mercedes Esteban. Hello! Hello rin ako kay Mary Rose Balanlay, kay Elizabeth Lagunday, maraming salamat. Cynthia Ruiz, Katlea, maraming thank you. Jelay Sevilla, Janice Bakino, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Lee Baruman, hello po. Jennifer Paraiso, kay Robert Gabagat, Mr. Maharlika. Hi din kay Mary Garbo at sa lahat ng tagapakinig natin. Kung kayo po ay may sariling kwento na nais nyo pong ibahagi dito sa channel natin, ayan po ang ating email address sa baba. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317
gmail.com. Ako po si Mama Mia na nagsasabing mag-subscribe naman sana kayo dito sa ating channel. Maawa naman po kayo. Kahit Christmas gift, New Year's gift at birthday gift nyo na lang yan sa akin. Charot. Maraming thank you po ulit. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat po kayo. Bye-bye!